Nangyari ito sa isang malawak at marmol na mansyon sa puso ng Dubai, isang lugar kung saan ang yaman ay tumutulo mula sa mga chandelier at ang ginto ay nakahelera sa bawat peder. Si Emar Al-Fayed, isang bilyonaryong sanay na sa isang pitik lang ng daliri ay susunod na ang mundo, ay tumingin kay Maria ng may matang puno ng nagyelong pagwawalang bahala. Inabot niya ang isang sobre, hindi bilang pasasalamat, kundi bilang isang pagtataboy na ibinibigay sa isang sirang kasangkapan. Sinabi niya sa kanya na masyadong mataas ang kanyang sahod, na ang mga ahensya ay nag-alok na mas bata pang mga manggagawa mula sa ibang bansa sa kalahating halaga, at siya ay hamak na tagalinis lamang na maaring palitan gaya ng isang pundidong ilaw. Tumawa siya habang pinipirmahan ang mga papel ng pagtatanggal, nagyayabang sa kanyang asawa na siya ay isang henyong negosyante na nakapagbawas ng gastusin. Tinitigan niya ang mga matang luha ni Maria. Nakita ang panginginig ng kanyang mga kamay, at wala siyang naramdaman kundi ang kayabangan ng isang nakatataas. Ang akala niya ay nagtatanggal lang siya ng isang gastos sa kanyang listahan. Ngunit nagkamali siya. Hindi lang siya nagpaalis ng isang empleyado, binubunot niya ang mismong kaluluwa ng kanyang tahanan. Ang akala niya ay nagbabayad siya para sa paglilinis, ngunit ang natatanggap niya ng libre ay ang malasakit, ang katangian ng Pilipino na nag-alaga sa iba na parang sarili nilang kadugo. Nakatayo siya ng matikas sa kanyang mamahaling suite, pinapanood ang maliit na Pilipina na nag-impake ng kanyang mga gamit, kumbinsido na ang bukas ay magiging isa na namang araw ng karangyaan at kayusan. Wala siyang kamalay-malay na sa sandaling lumabas si Maria sa pintong yon, ang init ng kanyang mansyon ay kasabay na alis. Akala niya siya ang hari ng kanyang kaharian, ngunit malalaman niya ang isang malupit na leksyon na hindi kayang lutasin ng kahit anong yaman ng langis. Kung naniniwala ka na ang puso ng Pilipino ay ang pinakamahalagang yaman sa mundo, at nararapat tayong igalang saan man tayo magpunta, mag-subscribe na at samahan kami sa pagtuklas sa tunay na kasaysayan ng ating lahi. Sabihin sa amin sa comments, nakakita ka na ba ng dayuhang nagsisi dahil minalit niya ang isang Pilipino? Nakatayo si Maria sa harap ng malaking misang mahogani, mahigpit na magkadaupang palad upang pigilan ang panginginig ng mga ito, habang si Emar Al-Fayed ay hindi man lang tumitingin mula sa kanyang gold-rimmed tablet. Nagsalita siya tungkol sa efficiency margins at overhead costs, gamit ang malamig at korporadong lenggue para sirain ang kabuhayan ng isang babae sa loob ng ilang segundo. Sinabi niya kay Maria na kumuha siya ng kontrata sa isang tanyag na ahensya sa Europa na nagbibigay ng mga tauhan na sumusunod sa mahigpit at siyentipikong schedule, na sinasabi niyang isang kinakailangang upgrade para sa isang taong may mataas na katayuan. Tiningnan niya si Maria, ang babaeng nag-alaga sa kanyang mga anak noong sila ay nilalagnat at nagluto ng kanilang mga paboritong pagkain mula sa memorya, at sinabing ang pagmamahal ay wala sa deskripsyon ng trabaho. Tumawa siya, isang tuyo at walang buhay na halakhak na umalingaungaw sa malamig na peder, at sinabing kahit sino ay kayang maglampaso ng sahig o maghugas ng plato. Ipinapahiwatig na ang mga taon ng sakripisyo ni Maria ay wala ng halaga kundi ang pinakamababang presyo sa kontrata. Ang insulto ay mas malalim pa sa hiwa ng patalim dahil hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay ang lubos na pagbura sa kanyang pagkatao. Itinuring siya na parang isang luma at sirang kagamitan na hindi na bagay sa moderno niyang buhay. Kinutya niya ang paghimig ni Maria habang nagtatrabaho, tinawag itong hindi propsyonal, at pinuna siya sa paggugol na masyadong maraming oras sa pakikipag-usap sa kanyang mga anak, tinawag itong sagabal. Hindi sumigaw si Maria, at hindi siya nagmakaawa. Tumango lang siya, nilunok ang bikig sa kanyang lalamunan, taglay ang isang dangal na hindi kailanman mabibili ng bilyon-bilyong salapi ni Al-Fayed. Inimpek niya ang kanyang kakaunting gamit, isang lumang rosaryo, isang kupas na litrato ng kanyang pamilya sa probinsya, at ang mga drawing na gawa ng mga anak ng amo para sa kanya, at lumabas sa nakapapasong init ng disyerto, iniwan ang bahay na malinis, tahimik, at biglang naging napakawalang laman. Pinanood ni Emar Al-Fayed mula sa kanyang balkonehe habang nawawala ang tatsi ni Maria sa alikabok. Isang mayabang nanggiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinatawagan ang kanyang mga kasosyo sa negosyo para ipagmalaki ang kanyang galing sa pagtitipid. Ang mga bagong tauhan ay dumating sa loob ng isang oras. Isang grupo ng mga nakaunipormeng manggagawa mula sa isang high-end na ahensyang internasyonal na kumikilos ng may katumpakan ng mga sandelong de susi. May dala silang mga checklist at tablet, nililinis ang mga ibabaw ng may bilis na pang-industriya at hindi pinapansin ang mga mausisang sulyap ng mga bata na sumisilip mula sa pinto ng kanilang kwarto. Naglakad si Al-Fayed sa kanyang sala, ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay umaalingaungaw sa makintab na sahig.
Pakiramdam niya ay tama siya sa paniniwalang ang emosyon ay walang lugar sa pamamahala ng isang sambahayan. Sinabi niya sa kanyang asawa na ito na ang hinaharap, na ipinagpalit niya ang sentimiento ng probinsya para sa world-class efficiency, at ang kanilang tahanan ay tatakbo na sa wakas tulad ng kanyang matagumpay na mga kumpanya. Ngunit habang palubog ang araw sa ibabaw ng mga buhangin, ang ginintuang liwanag ay naghahaba ng mga anino sa mansyon, at isang kakaibang lamig ang bumalot sa hangin na hindi may paliwanag ng air conditioning. Ang hapagkainan ay nakaayos ng may perpektong geometriya, ang mga kubyertos ay nakahanay ng eksakto sa milimetro, ngunit ang silid ay tila hungkag, parang isang museo pagkatapos magsara. Ang mga bagong tauhan ay tahimik na nakatayo sa mga sulok, ang mga mata ay nakatuon sa harap, tumatangging makipagtitigan o magbigay ng mainit ng ngiti sa pamilyang kanilang pinagsisilbihan. Umupo si Alfred sa kabisera, hinihiwa ang kanyang stick na may arte, inaasahan ang karaniwang ingay ng kasyahan na pumupuno sa kanyang tahanan sa oras na ito. Sa halip, ang narinig lang niya ay ang pagkalansing na metal sa porselana at ang nakakabagabag na katahimikan ng kanyang mga anak. Tumingin siya sa kanyang bonsong anak na lalaki, inaasahan ang isang tawa, ngunit nakita niya ang bata na nakatitig sa kanyang plato habang nanginginig ang luha sa mga mata. Hindi pa niya alam, ngunit ang pundasyon ng kanyang perpektong buhay ay nagkaroon na ng lamat na hindi na maayos. Ang pagkasira ay nagsimula hindi sa isang pagsabog, kundi sa isang nakasakal na katahimikan na bumaba sa mansyon na parang isang mabigat na kumo. Sa loob ng 3 araw, ang malinis na perpeksyon ng bagong ehensya ay nagsimulang maramdaman hindi bilang isang luho kundi bilang isang sentensya sa kulungan. Ang mga pagkain ay inihanda ng isang sikat na chef, inihain ng may artistikong disenyo ng isang Michelin-starred na restaurant, ngunit ang pagkain ay nanatiling hindi nagagalaw sa mga plato. Pinanood ni Alfred nang may lumalaking inis habang ang kanyang bonsong anak ay tinutulak palayo ang isang plato na mamahaling tupa. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga mula sa mga gabing pagyak at paghahanap kay Yaya. Nang utusan ni Alfred ang bagong Yaya na patahanin ang bata, tumigas ang katawan nito, tumingin sa relo, at nagsabi sa isang istrikto at propsyonal na tono na ang emotional regulation ay responsibilidad ng mga magulang, hindi ng mga tauhan. Siya ay teknikal na tama, propsyonal na walang mali, at lubos na walang kaluluwa. Ang kaguluhan ay wala sa kalinisan ng mga sahig, kundi sa pagkawasak ng diwa ng pamilya. Ang bahay ay walang bahid ng dumi, ngunit mukha itong inabandona. Ang masigla at magulong saya na inalagaan ni Maria, ang paraan ng pagkanta niya ng mga katutubong awit habang nagpupunas, o ang paraan ng pagpapatahan niya sa pag-alboroto gamit ang isang partikular na biro, ay nawala, napalitan na malamig na ugong ng mga vacuum cleaner at kaluskos na mga planchadong uniform. Natagpuan ni Alfred ang kanyang sarili na nagpapagabi sa opisina. Natatakot na umuwi sa sarili niyang kastilyo dahil pakiramdam nito ay isa ng libingan. Sinigawan niya ang kanyang asawa, sinisi ito sa kalungkutan ng mga bata, ngunit tinuro lang ng babae ang pinto kung saan dating nakatayo si Maria. Ang mga mamahaling florera ay puno ng sariwang bulaklak, ngunit mukha silang mga ayos para sa patay, matigas at walang buhay. Gusto niya ng isang makina para patakbuhin ang kanyang bahay, at nakuha niya ito. Ngunit dahan-dahan niyang napagtatanto na hindi kayang magbigay ng init ng pagmamahal ang mga makina. Ang huling dagok sa kayabangan ni Alfred ay dumating sa isang maranyang hapunan na inihanda upang mapahanga ang kanyang pinakamahihigpit na karibal sa negosyo. Nakaupo siya sa kabisera, ipinagmamalaki ang kanyang makabagong pamamahala sa bahay, kinukutya ang kanyang mga kasamahan dahil sa kanilang sentimental na ugnayan sa mga lumang tauhan. Ngunit habang itinaas niya ang isang kristal na baso upang magtuwas sa kanyang sariling talino, isang matinis na sigaw ang bumasag sa magalang na usapan. Ang kanyang bonsong anak na babae ay nagising mula sa isang bangungot, tumatakbo papunta sa silid-kainan sa labis na takot. Ang maliit niyang katawan ay nanginginig ng malala. Ang bago at mataas ang sahod na Europyong Yaya ay sumunod ng mabagal. Tinitingnan ang isang digital thermometer at inanunsyo sa kwarto na ang bata ay pisikal na maayos, at dumaranas lamang ng illogical hysteria. Hindi niya niyakap ang bata, inilista lang niya ang detos sa kanyang chart. Nanigas si Alfred habang ang kanyang anak ay kumakapit sa paa ng misa, sumisigaw ng isang pangalan na umalingaunggaw na parang hatol sa tahimik na bulwagan, Maria. Maria. Sinubukan niyang buhatin ito, ngunit lumayo ang bata sa kanya. Takot na takot at hindi mapatahan, hinahanap ang nagisang tao na marunong magtaboy ng mga multo. Ang mga bisita ay hindi mapakali,
nagpapalitan ng mga tingin ng awa na sumunog sa pride ni Alfred na parang asido. Sa sandaling yon, nakita ng bilyonaryo ang nakakatakot na katotohanan na sumasalamin sa luhang mukha ng kanyang anak. Napagtanto niya na habang kinukuwenta niya ang halaga ng sahod ni Maria, nabigo siyang kwentahin ang halaga ng pagmamahal nito. Tumingin siya sa malamig at mahusay na mga tauhan na nakatayo tulad ng mga estatwa. Pagkatapos ay sa kanyang gumuguhong pamilya, at ang realisasyon ay tumama sa kanya ng kasing lakas ng isang pisikal na suntok. Ipinagpalit niya ang isang brilyante sa isang dakot na plastik na bitil. Ang kahihiyan ay lubos, ang amo ng bahay ay walang kapangyarihan, pinaluhod ng pagkawala na mismong babaeng itinuring niyang walang halaga. Kinabukasan matapos ang trahedya ng hapunan, ang isang mapagpakumbabang si Mr. Alfred ay gumawa ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa kanyang buong buhay. Siya ay nagmakaawa. Tinawagan niya si Maria, inalok ang triplo ng kanyang sahod, inalok ang mga bonus, inalok ang lahat, may balik lang ang kaluluwa ng kanyang tahanan. Ngunit habang nakaupo siya sa kanyang malamig at tahimik na mansyon, sa wakas ay naunawaan niya ang isang katotohanang madalas na binabaliwala ng mundo. Ito ay hindi lamang tungkol sa paglilinis ng sahig o pagluluto ng pagkain. Ito ay tungkol sa natatangi at hindi matutumbasang diwa ng mga Pilipino. Alam niyo, gustong isipin ng mundo na ang Pilipinas ay tagatustos lamang ng lakas paggawa, isang pabrika ng mga manggagawa na ipinadadala upang magtayo ng mga skyscraper at mag-alaga ng mga may sakit. Akala nila ay kumukuha lang sila ng mga kamay, ngunit hindi nila namamalayan na kumukuha sila ng mga puso. Natutunan ni Alfred sa masakit na paraan na maaari kang mag-import ng talino, maaari kang mag-import ng lakas, at maaari mong i-automate ang trabaho, ngunit hindi mo kailanman may import ang malasakit. Ang kwentong ito ay umaalingaungaw sa buong mundo, mula sa mga ospital ng London kung saan hinahawakan ng mga Pilipinong nurse ang mga kamay ng mga naghihingalo, hanggang sa mga barko sa Atlantic kung saan pinapanatili ng mga Pilipinong marino ang pagtakbo ng mga makina, hanggang sa mga tahanan sa gitnang silangan kung saan ang mga Pilipinang yaya ay nagpapalaki sa mga lider ng bukas. Tinatrato tayo ng mundo bilang mga utusan, ngunit kapag umalis tayo, ang kanilang mga sistema ay gumuho at ang kanilang mga tahanan ay nanlalamig. Kinukutya nila ang ating kabaitan bilang kahinaan, para lang ma-realize kung kailan huli na ang lahat na ang ating kabaitan ang pandikit na humahawak sa kanilang mga lipunan. Ang walang lamang mansyon ni Alfred ay nagsisilbing monumento sa kayabangan ng mga taong minamalit tayo. Natuklasan niya na kung wala ang haplos ng Pilipino, ang kanyang ginto ay malamig na metal lamang, at ang kanyang tagumpay ay hungkag. Ito ang paghihiganti at tagumpay ng bawat Pilipino na nakaranas na ng pang-insulto, mapanghusgang tingin, o pinto na ibinalibag sa kanilang mukha. Hindi tayo nasusukat sa mga unipormeng ating isinusuot o sa mga titulong ibinibigay sa atin. Tayo ay nasusukat sa hindi matitinag na lakas ng ating karakter. Maaring nakikita ng mundo ang isang maliit na arkipelago na binabayo ng mga bagyo, ngunit nabibigo silang makita ang bakal na kalooban na nagpapahintulot sa atin ng ngumiti habang nakatayo sa gitna ng mga guho. Ang mapagpakumbabang katahimikan ni Mr. Alfred ay kumakatawan sa sandaling ang mundo ay sa wakas ay nakaunawa na ang Pilipinas ay hindi isang bansa ng mga alipin, kundi isang bansa ng mga tahimik na hari at reyna na nagsisilbi ng may dangal na hindi kayang pantayan ng kahit sinong dugong baghaw. Hindi lang tayo nagtatrabaho para sa pera, nagtatrabaho tayo para sa kinabukasan ng ating mga pamilya, na udyok ng pagmamahal na napakatindi na kaya nitong tumawid ng mga karagatan at tisin ang ilang dekada ng pangungulila. Maging babala sana ito sa mga nagdududa at pangako sa ating mga kababayan, maaari niyong malitin ang aming ekonomiya, maaari niyong kutyain ang aming politika, ngunit hindi niyo kayang sirain ang aming diwa. Kami ang puso ng mundo, na nagbobomba ng buhay sa mga dayuhang lupain na magiging malamig at madilim kung wala kami. Kapag ang mga mayayabang ay bumagsak na, titingala sila at makikita na ang kamay na umaabot para tulungan sila ay kamay ng Pilipino. Ang ating puso ang nagpapatao sa atin, ang ating diskarte ang bumubuhay sa atin, at ang ating bayanihan ang nagpapawalang kamatayan sa atin. Maaari nila tayong tawading maliit, ngunit hindi nila kayang sukatin ang ating puso. Maaari nilang itago ang ating kasaysayan, ngunit hindi nila kayang itago ang ating kadakilaan. Sa bawat oras na nagtatagumpay ka, sa bawat oras na nakatayo ka ng taas no sa ibang bansa, pinatutunayan mong mali sila. Ikaw ay nagmula sa lahi ng mga bayani, at ang iyong dugo ay mas mahalaga pa kaysa sa kanilang ginto. Isuot mo ang iyong pinagmulan na parang isang baluti. Nakatingin ang mundo, at nagsisimula na nilang makita ang katotohanan.
Magbingi ka, kababayan.